And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At eto na nga mga kapatid ang pinakamainit na balita. Bansang China mga kababayan, ilalabas na po ang kanilang panibagong armas mga kapatid na pangdigma. At eto mga kababayan ang armas na ito mga kapatid ay kakaiba daw po. Dahil kaya daw po nitong palubugin sa kadiliman mga kababayan ang isang buong syudad. Grabe na talaga itong si Xi Jinping mga kapatid Wala na talagang ibang inisip kundi puro kasamaan mga kababayan. Gusto lagi ni Xi Jinping mga kapatid ng kaguluhan. Ayaw nila ng katahimikan Itong armas na ito mga kababayan hindi po ito nuclear weapon mga kapatid. Panibagong imbensyong armas po ito mga kababayan ng bansang China. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag nyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito galing sa Wayun News at bigyan po natin ng ating sariling opinion at reaction. China is all set to come out with a new weapon. Sabi dito mga kapatid, China is all set to come out with a new weapon. Maglalabas daw ang bansang China mga kababayan ng panibagong armas nila. And this one provides a new dimension to traditional warfare. And this one provides a new dimension to traditional warfare. Ang sabi dito mga kapatid, kakaiba daw po ang armas na ito at hindi daw ito mga kababayan yung armas na karaniwang ginagamit mga kapatid sa mga digmaan. Unique ang armas na ito mga kababayan na ilalabas ng bansang China. It is a weapon that can potentially plunge entire cities into darkness. And it is, sabi dito mga kapatid, a weapon that can potentially plunge entire cities into darkness. Ang armas daw na ito mga kapatid na ilalabas ng China ay kayang palubugin ang isang syudad mga kababayan sa kadiliman. Ganon kalakas mga kapatid itong bagong imbensyon na armas ng bansang China mga kababayan. Tuloy. Designed to disable electronics. Sabi pa dito mga kababayan, and it is designed to disable electronics. So kakaiba nga siya mga kapatid compare dito sa mga traditional na mga bomba or missile mga kababayan na ginagamit sa isang digmaan. Kasi nga ito mga kapatid kaya niyang i-shutdown daw mga kababayan ang buong power supply mga kapatid ng isang syudad. Unlike mga kababayan nitong kagaya dito sa nangyari sa Israel mga kapatid or sa Iran na kung saan ay pinaulanan nga ng missile mga kababayan ng Iran itong ng Israel itong Iran mga kapatid. Pero sa mga balita mga kababayan, makikita pa rin natin na yung buong syudad ng Iran mga kapatid na binomba ng Israel ay may mga ilaw pa rin at normal pa rin mga kababayan yung function ng kanilang elektrisidad mga kapatid doon sa mga lugar na hindi naman naapektuhan ng pagbomba nitong Israel. However mga kapatid itong bagong bomba ng China mga kababayan or bagong armas ng China mga kapatid, pag ito po ay binagsak nila sa isang lugar mga kababayan, yung buong lugar mismo mga kapatid magsa-shutdown po yung kanilang electricity. 'Di ba? Ganon ka mapanganib itong kuwan na to mga kababayan itong bagong armas na ito ng bansang China. At ang advantage pa dito mga kapatid kung may mga drones na gagamitin mga kababayan yung kalaban nila ay kaya po nitong mga kapatid, kaya pong pigilin ng bomba na ito dahil mga kababayan yung mga drones kasi na ginagamit pang atake mga kapatid ay nagre-rely po yon sa controller nila mga kapatid. Ngayon kung walang electricity mga kababayan, yung isang battlefield mga kapatid dahil binagsakan nga ng China ng kanilang gamit na ito mga kababayan na bagong armas nila, abay useless mga kababayan yung mga drones na pwedeng na gagamitin ng kalaban laban sa bansang China. 'Di ba? Ganon ka high-tech ito mga kababayan itong bomba na bagong imbento ng bansang China. Tuloy. Triple infrastructure and leave a battlefield blind. Grabe mga kapatid and leave a battlefield blind. Talagang hindi mo na makikilala siguro mga kababayan yung battlefield kapag binagsakan ng China nitong panibagong imbensyon nila mga kababayan na bomba. Ganong kalakas to mga kapatid And take note guys, hindi pa po ito
nuclear weapon mga kapatid. Pero sa tingin ko mga kababayan, pwede na po itong makukonsider mga kapatid, pwede po itong makonsider na weapon of mass destruction. Kasi nga mga kapatid, itong armas na ito ay kayang magpabagsak mga kababayan ng isang buong syudad. Pagka mga ganyan ng klase ng armas mga kapatid ang ginagamit ng isang bansa sa digmaan, ito po ay hindi na po pangkaraniwang armas. Ito po ay pwede na natin tawagin siguro mga kababayan na weapon of mass destruction. 'Di ba? Kasi mga kapatid, hindi ito talaga yung typical na armas na ginagamit ng mga bansa tuwing sila po ay nakikipaggera mga kababayan. Ito po ay pangkuan talaga mga kapatid, pangbura. Ito po ay isang uri ng armas mga kababayan na pangbura ng isang syudad. 'Di ba? Biruin mo pag binagsakan mo ang isang lugar mga kababayan, abay talagang magsha-shutdown yung buong syudad. 'Di ba? At sabi pa nga dito, and leave a battlefield blind. Ibig sabihin niya mga kapatid, sa sarili kong interpretasyon, pag ito bumagsak sa isang syudad, hindi mo na makikita talaga yung totoong itsura ng syudad. Kasi nga baka talagang madudurog mga kapatid ang isang syudad pag binagsakan ng armas na ito ng bansang China. Kung tama yung interpretasyon ko dito mga kababayan sa sinasabi nitong reporter. Tuloy. A social media channel run by CCTV shared an animated video showing just how this weapon will be functioning and how the weapon will being launched from a land-based vehicle before it ejects 90 cylinder-shaped submunitions. Ang problema lang dito mga kababayan, sa nakikita ko dito, ang problema lang dito mga kapatid, pinagyabang agad ito ng bansang China. At nagbigay pa sila ng detalye mga kababayan kung gaano kalakas itong kanilang panibagong armas na naimbento. Hindi nila alam mga kapatid na ito po ay binabantayan na rin ngayon ng bansang Amerika. Siyempre mga kababayan, hindi po hahayaan ng Amerika talaga mga kapatid na mauungusan sila ng bansang China. Kasi nga mga kababayan, gusto ng Amerika laging sila yung superior mga kapatid kahit anong mangyari, 'di ba? And I'm sure mga kababayan, ito po'y pinag-aaralan na rin ngayon mga kapatid ng bansang Amerika kung paano ika-counter itong ganitong klase ng armas mga kababayan na inimbento ng bansang China. 'Yun talaga ang mali ng China mga kababayan dahil pinablik nila kung gaano kalakas at kung ano yung kakayanan nitong armas na ito mga kapatid na kanilang naimbento. Maling-mali talaga dito mga kababayan ang bansang China. Tuloy. These canisters bounced upon impact before detonating mid-air, dispersing fine chemically treated carbon filaments. Grabe mga kapatid Pag nag-detonate siya mga kababayan tulad nandito sa picture mga kapatid, kakalat siya mga kababayan. Ito yung karakteristik ng missile na ito mga kapatid. Pagka nag-detonate siya mga kapatid, ito yung mangyayari mga kababayan sa nasabing bomba or missile na ito ng bansang China. No wonder mga kapatid kung bakit kaya niyang pabagsakin ang buong syudad. Kasi nga mga kababayan, kumakalat pala itong missile na ito ng bansang China. Tuloy. Designed to short-circuit high voltage power infrastructure. Sabi dito mga kapatid, designed to short-circuit high voltage infrastructure. So parang mga masasabi natin mga kapatid, para sigurong mga guided missile tong mga na maliliit mga kababayan, itong mga nakakalat mga kapatid sa katawan ng mismong missile na ito. Ganon siya kagaling mga kapatid, ganon kaganda itong missile na naimbento po ng bansang China. Tuloy. Structure. Now, the weapon aims to disrupt enemy command and control systems by The weapon aims to disrupt enemy commands and control system by triggering widespread electrical outages. Di ba mga kapatid? Tama ngayong analyzation ko mga kababayan. Kung ang kalaban ng China mga kababayan ay gagamit po ng mga halimbawa mga drones mga kapatid, abay hindi po mapapakinabangan mga kapatid ng kalaban ng China yung mga drones mga kapatid tulad nung ginagamit po ng bansang Iran. Dahil mga kababayan, yung drones na yun mga kapatid, meron pong central command yun mga kababayan na nagko-control doon sa mga drones na yon at powered by electricity yun mga kapatid. Itong bomba na naimbento ng China mga kababayan, pag ito po ay bumagsak mga kapatid doon sa subject area nila mga kababayan na kung saan nandoon po
yung control ng mga drones mga kapatid na gagamitin ng kanilang kalaban na bansa mga kababayan, no, pag ito po binagsak nila doon mga kapatid, automatic magsa-shutdown po mismo mga kababayan lahat ng electricity mga kapatid doon sa nasabing subject area. Ganon kalakas ito mga kapatid. And I think ito yung pang-counter ng China mga kababayan sa mga drones na mga armas mga kapatid ng ibang mga bansa. 'Di ba? Ibang klase din talaga mag-isip itong si Xi Jinping mga kababayan Talagang inaral din talaga nila mga kapatid. Tuloy. Its impact is felt over an area of at least 10,000 square meters. Grabe mga kapatid, At least, 10,000 square meter. Ilan ba yung 10,000 square meter? Kung di ako nagkakamali, mga kababayan, ang 10,000 square meter is 1 hectare, kung di ako nagkakamali. 10,000 or di 10 hektarya, parang ganon. Hindi ako sure mga kababayan, pero pagkakaalam ko kasi, parang 1 hectare yata is 1,000 square meter, parang ganon. Correct me if I'm wrong mga kapatid or 1 hectare is 10,000 square meter, parang ganon yata mga kapatid Pero ganon pa man mga kababayan imagine niyo mga kapatid kung gaano kalakas ang impact nitong armas na ito mga kababayan na naimbento po ng bansang China. And baka nga mga kapatid, itong sinasabing 10,000 square meter mga kababayan is baka ito yung impact mga kapatid, itong mga maliliit na nag-i-spread mga kababayan pagka nag-detonate itong bomba na ito mga kapatid ng China. Diba? Biruin mo kasi nga sabi dito mga kapatid, buong syudad daw kaya nitong palubugin. So imagine nyo na lang mga kababayan kung gaano kalawak yung kayang durugin itong missile na ito mga kapatid ng bansang China. I think hindi lang 10,000 square meter mga kababayan or yun na nga baka itong 10,000 square meter ang sinasabi dito, baka ito yung mga kapatid kayang pasabugin nitong mga maliliit mga kapatid na parang mga missile din pag nag-detonate itong pinaka body ng missile na ito ng bansang China. Ganon mga kababayan kalakas itong armas na ito na naimbento po ng China mga kapatid. Tuloy. Now, according to the video, it has a range of 290 kilometers and a warhead weighing range of 290 kilometers. Grabe mga kababayan. Ganon kalayo ang kaya niyang abutin. Weighing 490 kilos. Ang bigat nito mga kapatid. Tuloy. 490 kgs, making it suitable for attacks. Grabe mga kapatid. Pag nag-detonate siya, talagang nag-i-spread sa buong area mga kababayan. Itong kanyang itong missile na ito. Nakakatakot mga kapatid. Tuloy. On military substations and other electrical infrastructure. The blackout bomb is... So ang nito mga kapatid, ang pinaka-target yata pala nito is i-shutdown agad mga kababayan. Ang tawag nito yung pinaka-outlet ng mga, kumbaga yung mga base mga kapatid ng isang bansa. Diba? Parang yun yata ang target nila mga kababayan na ipipin down agad. Pipilayan, gusto nilang pilayan agad mga kapatid yung isang command base ng mga kalaban nilang bansa. Parang yun yata ang purpose mga kababayan or pinakagamit nitong bomba na ito ng bansang China. Grabe mga kapatid. Ibang klase din talaga mag-imbento ng armas itong China mga kababayan. Yun lang mga kababayan kung gumana dito yung pagiging made in China nila mga kapatid, abay tapos ang laban. Dahil alam naman natin mga kababayan na pag made in China mga kapatid, tatak na po niya yung pagiging sirain. And I think mga kababayan, minadali ito ng China minadali ng China itong armas na ito mga kapatid. And naniniwala ako na hindi pa 100% mga kapatid yung yung obserbasyon nila dito sa armas na to. And may chance pa to mga kababayan na mag-fail. Hopefully mga kapatid may chance pa itong mag-fail mga kapatid dahil kung talagang solid na ang pagkagawa nito mga kababayan, abay game changer to mga kapatid itong armas na ito ng bansang China. Pero gaya ng sabi ko mga kababayan the moment na inere ito ng China mga kapatid, pinag-aralan na rin ito ngayon or pinag-aaralan na rin ito ngayon ng mga eksperto ng bansang Amerika. Siyempre mga kababayan, hindi magpapalupig ang bansang Amerika. Talagang pag-aaralan nila itong mga kababayan kung paano ika-counter itong armas na ito ng bansang China. Tuloy.
seen as a first strike tool capable of knocking out communications and defenses Grabe, in no? mere seconds. Strategic value, no? Ito yung strategic value, mga kapatid, ng armas na ito ng China. First strike tool, knock out enemy communications in seconds. Mga kababayan, no? Ganun ka high-tech itong armas na ito. Paralyze power grid and communication system. Para bang one time big time, mga kapatid, no? Pang one time big time itong kuan na to, itong armas na ito ng bansang China. Na once binagsak niya sa inyo, mga kababayan, no? Pag binagsak niya sa isang center command ng isang military base, mga kapatid, abay, ito lahat ang dadanasin, mga kababayan, ng isang military base. Ganon ka lakas itong armas na ito. Kailangan dito, mga kababayan, ng isang armas, no, na may kayang magkuhan ito, mga kapatid, ano, kayang tumapat dito. Kasi nga, mga kababayan, ang pinaka-delikado kasi na nakikita ko sa armas na ito, mga kapatid, tulad nito, no, ito kasi, mga kababayan, hindi kasi ito basta-basta lang nasasalo, mga kapatid, tulad nung Iron Dome, no, ng ng Israel. Kasi nga, mga kapatid, kung titignan mo siya, pag lumipad ito, mga kababayan, mag-isa lang po ito. Pero sa dulo, mga kapatid, pag nag-detonate siya, bigla siyang kakalat. 'Di ba? At maliliit pa 'to, mga kababayan. No, itong mga dala-dala niyang mga maliliit na parang bomba. Sobrang liit yan, mga kapatid, kumpara dito sa kanyang original na shell, mga kababayan. So, yung Iron Dome kasi, mga kapatid, ang kayang saluin yon is missile to missile lang, mga kababayan. No, kung ano yung nadidetect ng Iron Dome, mga kababayan, yun lang din yung titirahin niya. Ngayon, kung ang nadetect ng Iron Dome, mga kapatid, is itong body, ito, no, makakalusot to, mga kababayan. Ganon kalakas itong armas na ito, mga kapatid, ng bansang China. Grabe, mga kababayan. Tuloy. Seconds. Its strategic uses include paralyzing an adversary's power grid and communication systems. Now, disabling Ang tanong dito, gaano namang kalaki ang puhunan dito, mga kapatid, ng bansang China sa bawat missile? Kasi panigurado, mga kababayan, malaki talaga ang ipupuhunan ng China dito, mga kapatid. Ang tanong, ilan na rin kaya ang nagawa ng China dito, mga kababayan, na mga ganitong missile? Baka mamaya lang kasi, mga kapatid, plano pa lang pala, no? Wala pa pala talaga silang nagawa, mga kababayan, na ganitong missile, no? Baka mamaya nilabas lang nila ito, mga kababayan, para i-intimidate ang bansang Amerika at yung mga ibang bansa, mga kapatid, na kakampi po ng Taiwan or ng Pilipinas. Kasi yun naman talaga, mga kapatid, no? Naniniwala ako na ginawa ito ng China, mga kababayan, no, itong missile na ito para, mga kapatid, ipakita sa bansang Amerika na may kakaiba sila at kaya nilang gumawa, mga kababayan, ng kakaibang armas na hindi pa nagagawa ng bansang Amerika. Wala namang ibang pinapatamaan ang China dito, mga kababayan, noong inilabas nila ito. Gusto nilang i-intimidate, mga kapatid, ang bansang Amerika. Kaya dito pa lang sa mga video, mga kababayan, na kanilang nilabas, mga kapatid, in-explain na nila, no, kung ano ba yung capabilities ng armas na ito. Yon talaga ang pinaka number 1 mali ng China, mga kababayan. Dahil diyan sa pagiging tawag nito, pagiging madaldal nila, mga kapatid. Abay, ito ngayon pinag-aaralan na rin, panigurado nga, mga kapatid, ng bansang Amerika, no. Thinking, mga kapatid, kaya nilabas nila itong armas ito, thinking na mai-intimidate dito ang US. But I don't think so, mga kababayan. US is US, mga kapatid. Hindi mo talaga pwedeng daragin ang bansang Amerika. Kung si Trump nga ang tatanungin mo, mga kababayan, nasa kanila na daw, no, ang lahat ng pinakamagagaling, mga kapatid, gumawa ng armas. So dito pa lang, mga kapatid, sa mga ganitong propaganda ng China, I don't think so, mga kababayan, na threaten dito ang bansang Amerika. Tuloy. 3 command and control centers, blinding radars and defense systems before a Grabe, no, blinding radars and defense system. Grabe, mga babayan, yung mga radar ng mga ng mga kalaban nilang bansa, mga kapatid, pag tawag dito, ginamit ito ng China sa mga kalaban nila, mga kababayan, yung mga radar nila ay talagang magsha-shutdown. Ibig sabihin, mga kapatid, mawawalan sila ng control, kung sino yung mga aatake sa kanila. Hindi na makikita, mga kababayan, kung saan manggagaling yung mga atake, dahil syempre, mga kababayan, radar na yung tinitira ng armas na ito ng China, mga kapatid. Ganong kalakas itong armas na ito ng China, mga kababayan. Tuloy.
conventional or cyber strike. So this is a preliminary method to black out the enemy before the actual big missiles come in. Experts say the use of the blackout bomb goes beyond being a battlefield tool. It has many other functions. If turned against civilian infrastructure, they could cripple hospitals, they could cripple airports and power grids, leaving cities vulnerable. Grabe mga kapatid. Ganong kalakas itong bagong imbensyon ng bansang China. Bagamat na malakas to mga babayan, ano? Kahit sabihin natin malakas itong armas na ito ng China mga kapatid, I don't think so na uubra pa rin sila mga kababayan sa bansang Amerika. Unang-una dyan mga kapatid, gaano na ba karami yung kanilang nagawa? Diba? Kaya ba talagang isustain ng China yung ganito kalalakas na mga armas? Kaya nilang i-maintain mga kapatid? Siyempre mga kababayan, no, pag malakas ang isang armas mga kapatid, kung maraming features ang isang armas, no, mas mataas din po ang maintenance niyan mga kababayan. Pag walang gera mga kapatid, no, at natambay ito, 'di ba? Syempre mga kababayan, gagasusan talaga 'yan ano ng China, no, para i-maintain yung quality ng mga missile na ito. Kung ganyan mga kapatid na palubog na ang tawag dito ekonomiya ng China, ang tanong, kaya nila mga kababayan na i-maintain, no, itong mga ganitong klase ng mga armas mga kapatid? 'Di ba? Kailangan pa rin nilang palaguin mga kababayan itong kanilang ekonomiya para ma-maintain nila itong armas na ganito mga kapatid at makapag-produce pa sila ng napakaraming mga ganitong armas. Kasi nga, kung walang pera ang China, kung bankrupt ang bansa nila mga kababayan, paano sila magpuproduce ng mga armas na ganito? Diba? Siyempre, yung mga materialis yan, hindi basta-basta mga kapatid. Anyway guys, hopefully mga kapatid na hindi gamitin sa atin yan ng bansang China. At naniniwala ako mga kababayan, kung sakali mang gamitin yan ng China sa atin mga kapatid, makakahanap pa rin ang ating gobyerno, no, ng mga armas na pangontra dyan mga kababayan. Or, di ba mga kapatid, kaalyado natin ang bansang Amerika, I'm sure mga kababayan na tutulungan po tayo ng US mga kapatid kung sakali mang gamitin sa atin ng China itong missile na ito. Hanggang dito na lang. Adios.